Hi, hello, good morning mga tita. So magluluto tayo ngayon ng pork rice toppings. Huwag niyong itapon yung mga broccoli stem yung mga tita kasi gagamitin natin yan. Kalimitan, tinatapon natin, 'di ba? Kasi nga wala tayong paggagamitan. So ako mga tita, nasasayangan kasi ako kasi sobrang mahal ng mga bilihin ngayon. Ginagamit ko siya sa pang-ulam ko mga tita, niluluto ko siya. So since medyo matigas siya mga tita at hindi masyadong mahilig sa gulay ang pamilya ko, hinihiwa ko siya ng maliliit ba para makain lang nila at magiging malambot siya. Lalo na yung mga bata mga tita, mapili talaga sila sa mga gulay na kinakain nila. At para naman gumanda ang rice toppings natin mga tita, nilagyan ko siya ng carrots para may pangkulay-kulay kumbaga. So ito na yung kabuuan ng mga recados natin mga tita. May patsueti powder tayo, paprika powder, grated ginger, grated garlic at iba pa. So mag-init lang tayo ng kawali mga tita. Maglagay tayo ng mantika. Initin muna natin maigi yung mantika mga tita ha, bago natin ilagay yung atsuete natin para matunaw talaga siya. Huwag mong ihuli yung atsuete mo mga tita, mamaya magbuo-buo yan siya. Tapos kapag natunaw na lahat ng atsuete powder mo mga tita, ilagay mo na yung grated garlic mo at yung grated ginger mo. Tapos lutuin mo siyang maigi mga tita hanggang sa maalis yung mga liquids niya. Kasi ang gamit ko mga tita is yung nasa tube siya para hindi na ako mahirapan ba. Kapag pala nagigisa ako mga tita, mga ready to use na condiments na ang ginagamit ko, yung mga nasa tube, yung mga sibuyas, garlic, yung mga ginger, di ba? Para hindi masyadong hassle ba? Nasa supermarkets lang yan siya. So mga tita, nilagay ko na yung karne ko. Tapos ito-toast mo lang yan siya, imimix well lang natin hanggang sa mag-brown yung kulay niya. Mga tita, wag niyong hinaan yung apoy niyo ha. Kasi kapag hinihinaan niyo yung apoy niyo, mag-aano yung karne niyo, titigas yung karne niyo. So kapag nag-golden brown na yung karne nyo mga tita, ilagay mo na yung broccoli stem mo at yung carrots mo. Diba? Tapos ito-toast mo lang yan siya mga tita, mga 30 seconds. Imimix well lang natin yung gulay natin sa karne natin at dun sa atsuete powder natin at dun sa nilagay nating garlic at grated ginger. So si mga tita, kung makikita mo, malakas lang talaga yung apoy ko, hindi ko talaga siya hinihinaan ba. So pagkatapos mong ma-toast at ma-mix well siya mga tita, ilagay mo yung bouillon powder mo or pwedeng consomme yung gamitin mo mga tita. Lagyan mo ng onting tubig tapos tunawin mo lang yan siya, ganyan yung procedure niya. So ayan 'di ba, may isang pang professional idea ka na. So nung ma-mix natin yung bouillon powder natin mga tita, ilagay na lang natin lahat yung mga panimpla natin, yung oyster sauce, yung paprika powder at iba pa. Ipahuli mo yung tubig mo mga tita kasi ipanghugas mo yan. Ayan, katulad sa mga ganyan, yung mga natitira sa mga plato ng mga condiments natin, di ba? Sayang din. At pagkatapos mong mailagay yung tubig mo mga tita, magligpit ka muna. Hayaan mo muna yung karne mo sa malakas na apoy. Imimix well mo rin siya mga tita para halo-halo yung mga panlasa niya. Yan, aantayin natin yan siya mga tita na yung liquids niya is uunti na lang talaga. Huwag mong takpan mga tita ha, at huwag mong hinaan yung apoy mo para hindi titigas yung karne mo. Nung kumukonti na yung liquids niya mga tita, tinatakpan ko siya ng mga 3 to 4 minutes at naghanda na muna ako ng cornstarch para sa pampalapot ko sa kanya. Mix mo yung cornstarch mo mga tita para hindi siya magbuo-buo ha. So nung nag-times up na mga tita, naka 3 to 4 minutes na ako, hininaan ko yung apoy ko kasi yung usok niya napupunta sa camera ko, pero dapat medium fire lang talaga ang gamitin mo. So ganito na yung sabaw natin mga tita, umuunti na siya 'di ba? Lumalapot-lapot siya mga tita, pero kailangan pa rin natin ng pampalapot talaga. Adjust mo yung paglagay ng cornstarch mo mga tita para hindi siya masyadong titigas, hindi masyadong malapot yung pagkalagay mo ng cornstarch sa kanya. So mag-adjust ka din pag may time. At dahil nga mga tita, kasi nagbi-video ako lang mag-isa, hinihinaan ko yung apoy ko para hindi masunog yung mga niluluto ko habang nag-a-adjust ako ng mga kamera ko. Pero sa totoong buhay mga tita, dapat malakas talaga ang apoy niya, ganyan, o diba? So ganyan na yung itsura ng natin mga tita, ng rice toppings natin. So kung kulang pa yung lapot para sa'yo, pwede kang magdagdag mga tita, pero para sa akin, ito na yung final moment ko. Babala mga tita, nakakaubos to ng isang kalderong kanin, kaya kung nagda-diet ka, wag mo nang ituloy ang pagluto sa ganito. So ilagay na natin siya sa toppings natin mga tita. Depende sa'yo kung gaano kadami ang gusto mo. Simple lang ang lasa niya mga tita, more on soy sauce at saka yung sa bouillon powder na nilagay mo. Pero malalasahan mo na manamis-namis yung mga gulay mo mga tita, kaya sobrang sarap niya talaga.
And take note, pwede mo pa itong lagyan ng design mga tita. Itong ginawa ko is para sa asawa ko. Nilagyan ko lang yan siya ng sibuyas sa ibabaw mga tita. Yung para sa anak kong babae, nilagyan ko ng sunny side up egg sa ibabaw. Yung sa anak kong lalaki, wala naman akong nilagay sa ibabaw kasi ayaw nga niya. At yung sa akin naman mga tita, nilagyan ko ng sili para mas lalong masarap siya. So, yun lang mga tita. Thank you for watching my video. Sana may natutunan kayo mga tita at sana mailuto nyo din ito sa mga bahay nyo. Sa mga may gustong simple lang ang lasa at hindi masyadong complicated, itry nyo to mga tita, promise, magugustuhan nyo talaga.